So what's up mga ka-sidecar? Ito ang before and after ng ating ginawa na electric e-bike na change body. Bali, ito na yung kanyang before and after mga ka-sidecar, yung kanyang pinaka-finished product. Yun, samahan nyo ako mga ka-sidecar kung paano ko nga ba ginawa ito step by step mga ka-sidecar, at kung ano ang aking mga naging proseso dito. Bali, yan ang kanyang natira na lang mga ka-sidecar, yung mismong differential. Pinalitan ko na yan ng electric motor, tapos in-upgrade na rin yan mga ka-sidecar sa dating 500 watts, so ginawa ko ng 1100 watts na electric motor. Ang ginamit ko nga pala dyan mga ka-sidecar na controller ay ang 1500 watts. Mas mataas ang power ng controller kumpara sa electric motor, at binago na rin mga ka-sidecar yung kanyang design sa ilalim. Dati kasi mga ka-sidecar ang nakakabit dyan ay spring type, so ginawa na natin na lip spring, no? Ginawa na nating mulye. Yan mga ka-sidecar, para mas matibay at saka mas matatag. Yung ginamit na rin natin na chassis dyan mga ka-sidecar ay mismong tubular na stainless talaga, para hindi na kakalawangin, dahil nga yun yung request din ng may-ari. Para pang lifetime na talaga yung kanyang e-bike na ito. Puwera na lang sa mismong differential yan, bakal yan. Maintenance na lang ng pintura at saka yung mulye. Walang nabibili na stainless niyan mga ka-sidecar. Saka kung magkaroon man ng mulyeng stainless, paniguradong hindi tatagal dahil mabilis na maputol. Yan kasi nga mulye, mayroon niyang subo. So yun mga ka-sidecar, kinabit ko na nga dyan yung gulong. In-upgrade na natin yung kanyang gulong. Dati ay 10 inches, ngayon ay 12 inches na mga ka-sidecar. At ito yung kanyang mga throttle. Kinabit na rin natin yung kanyang mga switch kabilaan mga ka-sidecar. Binaguhan na rin natin ng wiring yan, tapos makakapal yung mga ginamit natin ng mga materialis mga ka-sidecar. Tapos binago na rin natin yung kanyang design sa unahan. So yan, ginawa na nating classic ang kanyang forma mga ka-sidecar, para maiba naman kumpara dati, para pag nakita ng may-ari talagang malayo na sa dating design, naging mas maganda na siya. So yun, mano-mano ko ang binutas yan mga ka-sidecar, tapos ikinabit ko na yung kanyang signal light at saka yung kanyang panel. Dati kasi yung kanyang panel niyan ay hindi digital, ngayon ay ginawa na nating digital mga ka-sidecar. Bali, sinubukan ko ngang ikabit itong original na harness, ngunit hindi nagkaigi. Yan kasing harness na yan ay galing sa 4 wheels, so hindi nagkaigi mga ka-sidecar. Kaya ang ginawa ko ay tinanggal ko na yan, tapos ginawaan ko lang ng sariling harness. At tapos ikinabit ko na isa-isa yung battery. Dati mga ka-sidecar ay 48 volts lang yan. In-upgrade natin sa 60 volts. Dinagdagan ko ng isang baterya. Tapos yung kanyang plug ng charging, yan kinabit ko na. Pagkatapos kinabit ko na rin yung kanyang mga wiring papuntang electric motor. Tapos yan, nilinyahan ko na yung pinaka terminal niya mga ka-sidecar. At yun, kinabit ko na yung kanyang pinaka headlight mga ka-sidecar. Tapos ayan, testingin na yan mamaya. Ayun, gumana na siya mga ka-sidecar. Siyempre naka-pass forward yan mga ka-sidecar, dahil kung iisa-isahin natin ay talaga namang hindi kakayanin ng isang araw, dahil ang paggawa pala nito mga ka-sidecar ay umabot ng 2 weeks dito sa electric e-bike na ito na pure stainless, dahil nga marami tayong pinag-isipan na pwedeng ilagay na design, marami pa tayong inulit-ulit. Tapos yan, yung signal light mga ka-sidecar ay 60 volts yung ginamit natin dyan. Ang plano ko kasi dyan gagawin ng 12 volts, pero wala tayong makuha na LED na 12 volts na T-light. So yun mga ka-sidecar, winilding ko na kanyang manibela at pininturahan ko na rin yung kanyang pinaka dating tinidor. So yun, binalutan ko na yung kanyang wiring para hindi napasukin ng tubig. At pagkatapos nilagay ko na yung kanyang design na sa unahan. Bali may logo yan ng 5E mga ka-sidecar, para kahit saan pumunta ay kilalang kilala yung gawa natin. Pagkatapos nga mga ka-sidecar ay kinabit ko na rin yung kanyang pinaka
upuan. Ayan. Tinulungan nga ako dyan ng aking partner na si Dondon. So yun, kinabit na rin namin ang sandalan dyan sa unahan mga ka-sidecar. In-screw lang namin yan mga ka-sidecar para kung sakaling palitan ay madaling palitan yung kanyang mga upholstery. Pagkatapos, sinunod na nga namin kinabit yung kanyang side mirror para kumpleto rikado na nga mga ka-sidecar yung ating e-bike. Naghanap pa nga kami dyan ng adapter ng side mirror, ngunit wala kaming makita mga ka-sidecar, kaya ginawa na lang namin ng para na malagyan ng paglalagyan ng side mirror, kaya winildingan na lang namin. Pagkatapos winilding na rin namin yung kanyang pinaka carrier sa likuran. Fix na yan mga ka-sidecar, dahil ang problema kasi ng mga carrier sa e-bike ay palaging natatanggal kapag nakatornilyo lang. So ginawa natin, winilding na lang natin para siguradong matibay na hindi makalas. Ang pinaka price pala ng down payment nito mga ka-sidecar ay 10,000 lang. So ang pinaka finished product ay 45,000, change body ng pure stainless na e-bike. So yun.